Yung dating 15, ngayon 12 na lang sa bus. Ayos naman, malaking tulong. Mas okay yun. Mas kung may bababa nila yung ano ng pamasahe, mas pabor sa aming. Ginhawa sa mga pasahero. Ito ang resulta ng Service Contracting Program na pinangangasiwaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa ilalim kasi ng programa, 20% diskwento ang nakukuhang benepisyo ng mga pasahero sa mga piling ruta ng mga bus at jeep sa Metro Manila. Kapalit nito ay bibigyan naman ang mga bus operator ng nasa 40 hanggang 100 pisong subsidiya mula sa pamahalaan para sa bawat kilometro ng kanilang biyahe. Layo nito na maibsan ang hirap na dinadanas sa operasyon ng mga Public Utility Vehicles o PUV sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ngunit 2 araw matapos magsimula ang implementasyon ng service contracting, dumadaing pa rin ang ilang driver at konduktor ng bus na kasali sa programa. Kasi dati, kukunti lang yung mga yung mga bumibiyahe kasi nga nung nagmalang crudo. Tapos ngayon dumagsa na yung mga dating nakatenga na bus. Halos konti na lang yung kinakarga namin Sa ngayon parang mas nahirapan ka pa kami kasi sa dati. Dahil mababa nga yung kota namin, bumaba din naman yung pamasahe ng mga pasahero tapos dumami yung bus. Ganon. Kaya mas hirap kami ngayon. Kasi naglabasan nga yung mga bus dahil sa bayad na eh. Bayad na kasi yung parang yun nga, dumami yung bus tapos yung pasahero nahati-hati na. Ayon sa mga bus driver dito sa EDSA Busway, kung hindi nila maaabot ang kota na kita sa buong araw na biyahe, ay babayaran na lang sila ng arawan na mas mababa at karaniwang umaabot na lang ng 1,400 pesos. Hamon ito sa kanila dahil sa taas ng kompetensya sa pagdami ng bumabiyahing bus habang kakaunti lang ang mga pasahero. Sa gitna ito ng bakasyon sa eskwela habang naka-work from home naman ang setup ng ilang empleyado dahil sa energy conservation at mataas na presyo ng petrolyo. Kung baga, yung binigay nila na by kilometer yata yung Oo, sir. Kami, wala kami doon eh. Yung subsidy na sinasabi ng gobyerno parang hindi namin nararamdaman eh. Makaramdam nga namin sa operator lang napupunta eh. Bukod dito, hinaing naman ng mga konduktor ng bus ang kawalan ng ayuda sa kanila dahil mga driver at operator lang anila ang nabigyan ng tulong pinansyal ng pamahalaan. Ay, sa ngayon sir, wala po kasi hindi naman po kasama yung konduktor dun sa sinasabi nilang subsidy na galing sa gobyerno eh. Pero sa palagay mo, dapat kasama kayo? Opo sir, kasi kasama lagi naman pares naman po kasi yung driver tsaka konduktor eh. Kaya dapat po sana pare-parehas lang. Kasama Hindi din rin ba? kami kasama doon sir kasi driver lang po yung Pero tingin nyo dapat kayo kasama? dapat kasi pareho kami na parang may pareho kami natamaan doon eh. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.